Let's go. Come on, clap your hands. 1, 2, 3, and then. Hey, hey, hey. Game, kumuha ka ng partner mo ha. Sabihan natin ito ha. Yung kantan to, alam nyo na to. Are you ready? 1, 2, 3. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Nako, kumausap ka ng partner mo. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the One more Lord. time. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is nevermore will reign. In Jesus' mighty name I believe. Come on, church. Do you believe? Sing the verse. I believe there's one. I believe there's one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. I believe in the crucifixion. Are you ready? Here we go. I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe in the resurrection. Hallelujah. His life is testifying. Oh, praise. Oh, praise to God. Taas mo kamay mo. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has over. Let's go. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. You believe? I believe, I believe. Next verse. I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard and eyes have seen. I believe that the day is coming. He's returning to claim His bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who rose a roaring lion. Oh, praise to God the Father. All praise to Christ. Come on, the HCP, Son. let's go. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Yes, Lord, we believe. Oh, I believe in you. Say, I'll never be ashamed. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? I'll never, no, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Yes, Lord, hindi kami mahihiya. No, how could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk
Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. Our King who was and is and evermore will be. In Jesus. Mighty name I believe. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name. All praise. Are you ready? We sing all praise. All praise to God the Father. All praise to Christ the Son. All praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name, I believe. Jesus. In Jesus' mighty name, I believe. Come on, church, to be more. Let everything. Let us pray. Come on. Praise the Lord. Praise the No, mataas mo Lord. kamay mo. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let us pray. Praise the Lord. Tayong lahat. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Humataw na. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Nako. One more time. Kinahan natin. Ako lang dito, pati sila Ate Rachel. Guys, sayaw tayo. Para kanino? Para kay? Lord. O bakit parang hindi nyo mamigay ng todo? Yes. Kailangan ibigay mo ng todo. Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, bakit? Bakit? Kasi binigay ni Lord ang todo niya para sa iyo. Amen. Sabihin mo, kaya ibibigay natin kay Lord. Yes. Ang alin? The best. The best. Already. Pag sinabi kong sumayaw, sumayaw. Pag sabi kong gumalaw, gumalaw. Are you ready? Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Ako, wait. Tulog pa eh. Tulog pa sila. Kailangan gumalaw-galaw tayo. Bababa ako ha. Okay, ready? Oh. Sige, sino dito mga dancers for the Lord? Sige, lapit dito sa harap ngayon. Tara! Sino dito blessed? Sino dito blessed? Naku! Maghahatak ako. Tara pong, samahan mo ako pong. Tara, sayo tayo. Tara, Charles, sayo tayo. Let's go. Are you ready? Tara, let's go. Paano yung sayo nyo ulit? Saan na tayong lahat? Gaya natin si Pong ha. Are you ready? 1, 2, 3. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw Ibang na. step. Are you ready? 1, 2, 3. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Tayong lahat. Tayong lahat. Sumayaw. Sumayaw. Gumalaw. Gumalaw. Humataw na. Humataw na. Hey, Hey, hey. hey, 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 hey. Lift up a shout of praise, see Jesus! Yes, Lord. We worship you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sabihin niyo sa katabi niyo, you are blessed. You are blessed. Alam niyo ba, guys, dito sa Pilipinas, libre lang mag-worship kay Lord. Yes.
Mahiya kayo sa Chinese. Sa China, lahat tayo dito, naka-aircon na tayo kahit mainit. Pero sila, nasan sila? Sa kuweba. Sino gusto pumunta sa kuweba para lang mag-praise and worship kay Lord? Di ba wala? Ang hirap dun. You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo. You are blessed. Kaya dapat next Sunday, kausapin mo yung partner mo, next Sunday, ibigay todo mo na. Ibigay todo mo na. Mga nahihiya pa dito eh. Okay? Let's prepare our hearts for worship. Amen? Yes. Hallelujah, Lord. Huwag na nating hintahin pa yung susunod na Sunday. Ngayon pa lang, todo na natin yung pag-worship sa Lord. Amen? Bakit? Kasi binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa cross para tayo ay maligtas. At sabi nga ng Biblia, without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. Kaya Lord, maraming salamat po, Panginoon, for what you have done on the cross, Lord. Nabayubay ang katawan mo sa cross, nasugatan, nalatayan para kami, Panginoon. Hindi lang, Lord, mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa inyo. And Holy Spirit, guide us to worship you in spirit and in truth. Mga anak ng Diyos, why don't you lift up your hands to the God of everything, to the Lord of Lords, to the King of Kings. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. And let us sing this song with all our hearts. Thank you for the cross, Lord. Sabihin mo kay Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted high, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, Lord. Come on, sing with all your hearts. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Come on! Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, say it out. Worthy is the Lamb. 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 Come on, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, all the children of God. Come on, sing it out. You are worthy, Lord. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. 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 All the voices sing. Come on, Sing, all the worthy voices. is the Lamb. Worthy is. Come on, sing it out. Open up your mouth. You were high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, sabihin mo kay Lord, you are worthy, O Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is
is Jesus. Pwede ba nating awitin muli sa Panginoon for the last time? Sabihin natin sa Kanya with all our hearts. Hallelujah. Awitin natin yung chorus sa Panginoon. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You will high and lifted up, high and lifted up. Itaas mo siya sa buhay mo. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Naman yung malakas na palakpak sa karapat dapat papurihan. You are worthy, Jesus. Come on, pwede ba natin pasalamatan ng Diyos? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for what you have done on the cross for us. Sa iyo ang pinakamataas, Panginoon, na papuri at pagsamba. At puniin mo, Panginoon, ng iyong mga anak, ng iyong mensahe ngayong oras, Lord God. At I declare, Lord, na bukas na spirito, Panginoon, sa bawat isa. To you be the glory. In Jesus' name we pray. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello, Ate Angela. Wala ba dito? Hindi makikita? Okay lang. Sa lahat ng mga naka-tune in sa aming FB Live, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Batiin mo naman yung katabi mo. Gising ka na ba? After that heavenly worship, wow, di ba? Nakaka-bless. Thank you, Lord, for this morning. Tayo muling ginising ng Panginoon at nandirito ka. Sabi mo sa katabi mo, ako ay pinagpalang makatabi ka. Sige. Wow, di ba? Talaga ba? Talaga bang pinagpala kang katabi mo yung katabi mo? Amen? So, after 2 weeks po kaming wala hinatid namin po si Mimay sa Bicol at ako po ay nagkasakit dahil sa change of weather, etc. Pero pinagpahinga ng Panginoon. Pagpapasensyahan niyo kung medyo gumagaralgal pa ang aking lalamunan. Pero today, we have a new series, okay? So, natapos na tayo sa Created to Be. Tapos, nagsalita si Pastora Rachel. And now, ang ating bagong series ay patungkol sa ating paglago sa Panginoon. Yan. No? Nasaan ka na ba sa iyong paglago sa Panginoon? So, yung title nun ay, paki-flash na nga, ibasa, 1, 2, 3. Anong sabi dyan? You are here. Sino pong gumagamit ng Google Maps or Waze? Sasabihin that you are here. Dati yung mga analog lang where na you, here na me, 'di ba? Ngayon, hawak mo lang yung cellphone mo, hahanapin mo lang kung ano find my number or find my phone, alam mo na kung nasan yung tao. Grabe, hindi ka na makakatago ngayon no? Pero
Eto, bakit kailangan mo malaman kung nasaan ka? Nasaan ka na ba sa iyong paglakad o paglago sa Panginoon? Okay? Minsan may nauuna, minsan may nahuhuli. Minsan yung nahuli, nauuna pa sa nauuna. Okay? It doesn't mean na pagka matagal ka na sa church, ikaw ay malagong-malago na. Hindi rin naman ibig sabihin na kakaunti lang oras mo o ay hindi ka lumalago. Nasa sayo yun, nasa sa atin yun. Ang paglago ay hindi mo pwede i-blame kahit kanino. Sabi mo, walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Sabi mo yung katabi mo, nasa sayo. Sige, kausapin mo, nasa sayo. Ikaw ang magsasabi kung gusto mong lumago o gusto mong magtago. Okay? So, binabalik-balikan lang natin to. Dati na po nating naituro. Bakit kailangan mong malaman kung nasan ka? Diba? Sa isang taong naghahanap ng direksyon, diba? Pag tumingin ka, ay nasa na ba ako? Papunta ako ng Quiapo. Tapos, nasan ako? Titingnan ko. Kailangan malaman ko. Kung hindi mo alam yung direksyon. Tama ba? Hindi mo alam kung kakanan ka, kakaliwa ka, o dederecho ka. Kaya kailangan malaman natin. Today, we will understand, we'll try to understand kung nasa saan ka na sa Panginoon. No? We have sort of an illustration here of 4 kinds of growth or stages of growth in the Lord. Okay? Pwede ba natin i-flash yan? Yan. Nakikita ba natin? Oops, medyo bitin. Tama ba? Okay. Pero anyway, pasensya na po at hindi po natin nagamit yung Canva. Stages of growth in the Lord. Nakalagay dyan, unang-una, EG. Pinaikli lang natin, abbreviation ng Exploring God. Okay? At yung susunod, BG, ibig sabihin, Beginning in God. Or beginning with God, or beginning in God. At yung pangatlo, CG, or hindi yan cell group, kundi close to God. And yung huli, GC, which is God-centered. Okay? Above the exploring God, meron tayong topic dyan about fellowship. Okay? Ipapakita na natin yung stages of growth at iisa-isahin natin to for 4 Sundays. Okay? At yung pangalawa is having a relationship. At yung pangatlo, nagiging disciple ka na or discipleship. At yung pang-apat ay lordship. Ayan. Pwede niyong picturean yan. Pwede ring tandaan lang natin. And ito po ay may basis. Meron po itong biblical basis. At today, we will study the parable of the sower. Okay? Sa Tagalog, ang talinhaga tungkol sa maghahasik. Okay? Ang talinhaga, ibig sabihin, ay parabola. Ano ba ibig sabihin ng parabola? Sa Greek kasi, yung para, ibig sabihin, kahalintulad. Okay? So, ang Panginoong Jesus nagkukwento ng mga talinhaga upang makahalintulad natin yung kinikwento niya. Para meron tayong gabay. Minsan dadaanin tayo sa kwento ng Panginoon para maihihalintulad niya tayo, magkaroon tayo ng bagay o example o comparative or comparable. Pwede nating ihahambing yung ating buhay sa isang kwento. So, nagkwento ang ating Panginoon, ang talinhaga tungkol sa sower or maghahasik. Medyo mahaba po ito. Dedire-diretsunin ko na lang ang kwento ng nasa Mark chapter 4. In English and again in Tagalog para mas maintindihan po natin. Okay? So, we will start with Mark chapter 4 verse 1. Sabi po dyan, "And again, he began to teach by the sea, and a great multitude was gathered to him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole multitude was on the land facing the sea." Sa Tagalog, muling nagturo
si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil sa dami ng taong nakapalibot sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon umupo habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Verse 2, Then he taught them many things by parables and said to them in his teaching. Marami siyang tinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga at sinabi niya, Listen, behold, a sower went out to sow. Makinig kayo, may isang magsasakang naghasik ng binhi or ng buto. Okay? And it happened as he sowed that some seed fell by the wayside and the birds of the air came and devoured it. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. Some fell on stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. Okay? May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. But when the sun was up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. So verse 7, And some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, kaya hindi namunga. Okay? But other seed fell on, basahin natin ako pala, fell on, ano sabi po dyan? Good ground. Okay? And yielded a crop and sprang up, increased and produced some 30-fold, some 60, and some 100. Wow. Ang iba naman nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami at ang iba'y na may napakarami. Then Jesus said, Whoever has ears to hear, let them hear. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Okay? And verse 10, tuloy-tuloy tayo. So sabi ng Panginoon, kinuwento niya yon, yung talinhaga na yon, at kung sino daw ang may tainga, makinig. Okay? Verse 10, But when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. Nang nakauwi na ang mga tao, tinanong siya ng 12 apostol at ng iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinhagang iyon. And he said to them, To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parables. Sinabi ni Jesus sa kanila, ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba ay pinapahayag ito sa pamamagitan ng talinhaga. Verse 12, So that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest they should turn and their sins be forgiven them. Upang matupad ang nakasulat sa kasulatan, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Dahil kung makakaunawa sila, magsisisi sila sa kanilang kasalanan at patatawarin sila ng Diyos. Verse 13, And he said to them, Do you not understand this parable? How then will you understand all parables? So kailangan pala itong parable na itong maintindihan. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila,
Kung hindi nyo nauunawan ang talinhaga na ito, paano ninyo maunawaan ang iba ko pang mga talinhaga? The sower sows the word. Ang inihahasik ng nanghahasik ay ang salita ng Diyos. And these are the ones by the wayside where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos, ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. These likewise are the ones sown on stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. And they have no root in themselves and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. So ito, ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Verse 18, now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word. Yan. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghangad na yumaman at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. And verse 20, dito magtatapos ang ating verses, ang pag-aaral. But these are the ones sown on good ground. Those who hear the word, accept it, and bear fruit. And some 30-fold, some 60, and some 100. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito, kaya namunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba namay napakarami. Iyon, okay? So, ang haba, no? The parable of the sower. Anong klaseng lupa? 3, no? Yung una, anong sabi po ng mga lupa? Sabi po dito, stony ground. Yun yung mababato. Mabilis tumubo, pero hindi umugat. Okay? Yun. Yung pangalawa, ang sabi, thorny, may mga tinik. Okay? Tapos, tumubo yung mga thorns na yon at na-choke. Okay? So, nataniman, pero tumubo ba yung Hindi. Wala pong naging bunga. Kasi maraming tinik. Okay? At ang sabi ng Panginoong Jesus, yung mga tinik na yon ay no? Una muna, dun sa wayside, yung tinawag na parang nasa daan lang, nasa tabing daan, no? Mabilis na inagaw ni Satan at nawala. Nawala yung tinanim sa puso nila. Pero dun sa thorns, no, inagaw at na-choke. Okay? Dun naman sa madami to no? 4. Yan. Pero yung huli, sabi? Good ground. Ibig sabihin, matabang lupa. Na kapag mataba ang lupa, siguradong tutubo, uugat, tatanim, bubunga,
ang tinanim na buto. Ano yung sinasabing buto dito? Word of God, salita ng Diyos. Okay? Matalinhaga, di ba? Okay? Ini-explain ng Panginoon na merong taga-hasik. Meron pong nagbibigay ng salita ng Diyos. Merong mga taong nag-share ng gospel. Tama po ba? Sino po dito ang mga pastor? Taas ang kamay. Mga pastor. Nag-share ng gospel? Nag-share ng gospel. So pag merong nakarinig dun sa salita ng Diyos, at yung nakarinig na yon ay mapipili natin, ano kaya dun? Sino kaya dun? O kaya ikaw, nung nakarinig ka ng salita ng Diyos, ano nangyari sa'yo? Sino dito ang nasharean na? Diba? Kaya ka nga nandito, diba? Nasharean ka. So, nung nataniman ka ng salita ng Diyos, anong nangyari sa'yo? Ito ba ay tumubo? Ito ba ay ninakaw ng kaaway? Ito ba ay na-choke? O ito ba ay nawala? Ikaw ba ay umugat? O ikaw ba ay namunga? Yun. Okay? So, napakaraming paraan ng Diyos na ginagawa niya para ikaw ay tamnan. Hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo. Tama po ba? May nagba-Bible study, may mga nasa YouTube, may naririnig ka, merong nagsishare. Okay? Napakaraming paraan ng Panginoon na yung mga tinatanim ng salita ng Diyos ay ano na nangyari? Namunga ba? Nandito na ba sa puso mo? Tumanim ba, umugat at lumalim at ikaw ay namumunga? So ngayon, dito natin malalaman kung nasaan na ang level ng naitanim ng Panginoon sa'yo. Nasaan ka na? Are you here? Where are you now? Okay? So yung diniscuss natin kanina na illustration about the stages of growth in the Lord, na unang-una, nung una ka nakakilala kay Lord at may nag-share sa'yo, tumanim ba sa iyong puso? At ano nangyari? Nagkaroon ka ba ng realization na kailangan mo ang Panginoon? Naintindihan ba natin? Okay? So yung una, we explore God. Totoo kaya itong mga born again na to na nag-share sa akin? Isa yun. No? At sinabi, no, yung susunod na illustration dyan, makikita mo, upon exploring God or narinig mo yung salita ng Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, nagsuko ka ng buhay mo, pero hindi naman agad-agad na malalim ka na, di ba? Hindi ganun. Okay? Kailangan mong kilalanin ang Diyos, kaya nga may exploring God. So kung ikaw ay matabang lupa, you would try your best to explore who God is in your life. Amen? Okay? So meron diyang illustration ng cross. Tama ba, Ate Angela? Ayan. And mangyayari po niyan, meron pong from exploring God to beginning in God, meron tayong tinatawag na salvation. Nandiyan na ba yun? Ayan. Magkakaroon tayo ng salvation. Ibig sabihin, maintindihan mo na kung ano ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon sa cross so that we will be saved. And if now, hindi mo pa rin naiintindihan, kailangan nating maintindihan po itong salvation. Okay? So yung first na pag-aaralan natin, skip na po natin yan, ate. Sa susunod na tayo, hindi muna natin yung pag-aaralan. Unang-una muna tayo is fellowshipping with God. So pagka-fellowship lang, ang relationship mo sa Panginoon, yung hi, hello, ka-acquaintance mo lang, yun, ang nakalagay dyan, medyo maliit. Exploring God, parang acquaintance. Ano po ba yung acquaintance? Sino ba uma-attend na acquaintance party pag, lalo na ngayon, no, first months of, tama ba, ng school, laging merong, acquaintance party para daw magkakakilala, lalo na sa college. Uso pa ba yun? Ha? Yes? Uso pa pala. Oo. Ano ibig sabihin ng acquaintance? Ha? Pakilala. Yun lang. Chika. Hi, hello lang. Hindi malalim ang relasyon. Kaya acquaintance lang. Kakilala lang.
So when you are exploring God at the first time na natanggap mo si Jesus, siguro kinikilala mo pa si Lord or nagpapakilala ka pa kay Lord, di ba? So, pag ganito po ang relationship natin sa Panginoon, parang chika lang, kakilala lang, we rarely talk to God. Ibig sabihin, kung kailan mo lang trip kausapin si Lord, ini-explore mo pa lang siya, dun ka pa lang na nakikipag-usap sa Kanya. Siguro dahil hindi ka nasanay, dahil sa dati mong buhay, hindi ka sanay. Tama po ba? Na dati, pagka mananalangin ka lang sa Panginoon, tuwing linggo, tuwing kakain, bago matulog, pagkagising, o kaya minsan hindi pa nga. Di ba? Kasi ganun pa lang kababaw ang relationship mo sa Panginoon. Kinikilala mo pa lang siya. Lahat tayo dumaan dyan. Tama ba? O ako lang. Di ba? Noong umpisa, ganun pa lang. Di ko pa naiintindihan yung how to really be born again. So, nung may nag-share sa akin ng gospel, ganun ba yon? Hindi pa nga ako sanay manalangin ng galing sa puso eh. Sanay pa nga ako ng panalangin na minimemorize. Tama ba? Yung alam na natin yun, yung laging ganun na panalangin. Parang ritual lang ang pakikipag-relationship natin kay Lord. Parang dahil kailangan, every Sunday, nasa church tayo, yun ang natanim sa isip ko, kailangan magsimba. Kailangan. Pero yung relationship, wala. Tama po ba? Pupunta ka lang sa simbahan, pupunta lang sa simbahan, magkakahiwalay ng upuan. Okay? Hindi kami magkakatabi. Tapos, pag nandun na yung time na peace be with you, hahanapin mo pa yung nanay mo, asan ba yung nanay ko? Papa, peace be with you. Ganon. Ang layo. Diba? Natatandaan nyo ba? Ako natatandaan ko yon. Kasi ganun kababaw yung relationship ko nun sa Panginoon. So we rarely talk to God kung meron lang kailangan, kung meron lang problema. That is a kind of relationship na nag-explore ka pa lang sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Sige, kausapin mo, lalalim ka rin. Amen? Dadami pa rin ang oras ng pakikipag-usap natin sa Panginoon. Ito yung pag-uumpisa natin. But before we go to the next relationship, we have to understand what is salvation. Okay? So, number 1, ano po ba ang salvation? It is not based on your works. Okay? Marami po kasi ngayon na mga relihiyon lumalabas. Ang dami po na based on works. Okay? Naakala ng mga tao, ikaw ay masasalba o ikaw ay mapupunta sa langit kapag marami kang nagawang mabuti. No? Napakaganda naman talaga na gumawa ng mabuti. Pero hindi po yan ang basihan ng salvation. Para po sa kaalaman ng marami, hindi po based sa ginawa mo o gagawin mo ang salvation. Saan po ito nababase? Sabi po sa Ephesians 2:8, basahin natin, 1, 2, 3. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Amen? Sa Tagalog, basahin pa rin natin, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Okay? Yun po. At alam niyo po ba, sa Ephesians 2:8, babasahin natin yung 2:9 and 2:10. Hindi ko po naisulat dyan, pero babasahin natin para maintindihan natin na ang gawa o ang mga good works ay hindi to nagsasave sa atin. Okay? Asa na ba yun? Efeso, ayan, 2:8. 2:8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nakalagay dyan, biyaya ng Diyos, kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya.
Okay? Dahil ikaw ay naniwala, merong kang pananampalataya sa ginawa ng Panginoon. Sa pamamagitan nito, ikaw ay naligtas. Verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Di ko po naisulat dyan. Tingnan nyo po yung inyong mga Bibles. Verse 9, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. And verse 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Sa English, alam niyo po, ang nakasulat po dito, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ganun pala po yun. Noon pa man, ang mga gawaing mabuti ay nakahanda na. Sabi mo sa katabi mo, nakahanda na. Handang-handa na ang mga gawain mong mabuti. Hindi ka magugulat. Magugulat ka na lang ba? Hindi. Kasi mararamdaman mo na yon nung ikaw ay nagkaroon ng relationship sa Panginoon. Magugulat ka ba na bigla kang nag-aabot ng tulong sa iba? Hindi na. Kasi nakahanda yun. Magugulat ka ba kapag hindi ka mapakali, naabutan mo ng pera yung biyanan mo o yung kaaway mo o yung mga kaibigan mo na nangangailangan ng tulong na dati hindi mo pinapansin, all of a sudden, parang nandun yung bigat, yung ramdam mo na, naku, kailangan ako ni ganyan, kailangan kong puntahan, kailangan ko ipag-pray, kailangan kong magbigay. Bakit? Nakahanda na po. Kaya nakahanda na rin ang ipapamigay mo. Amen po ba? Kung handa ka sa pagpapala at alam mong may hinanda ang Diyos na mga gawain, hinanda na ng Diyos ang mga gagawin mo. Hindi para madagdagan ang pogi points mo kay Lord. Nakahanda na yung mga gagawin mo kasi yun na yung plano ng Panginoon sa buhay natin. At tuwing ikaw ay nagtatanim ng kagandahang loob o mabuting gawa, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari? Aani. Tama po ba? Imagine, si Lord na ang naghanda ng mga bagay na gagawin mo o itatanim mo para ikaw ay umani. Lobat na ba? Sorry. Okay. Thank you. Yan. Ibig sabihin, bago ka pa ginawa noon, that you are a masterpiece of God, He already had so many plans for all of us. Lahat ng plano naka-ready na na ikaw ay kikilos dito sa church, mag-aayos ng silya, na ikaw ay part ng worship team, tutugtog ka dyan, ng voluntary lang, nang wala kang tinatanggap, na ikaw ay magti-teacher dito sa Sunday school, nakahanda na yun. Na ikaw ay part ng multimedia, hindi lang sa simbahan na to, sa marami pang simbahan. Nakahanda na ikaw ay magluluto para sa church, na ikaw ay tutulong sa amo mo, tutulong sa mag-anak mo, na ikaw ay pagpapalain ng milyon-milyon. Hello! Amen? Para pagpalain din ng ibang tao. Amen po ba? Inihanda na yan ng Panginoon. But this will not make your salvation higher or lower. Ibig sabihin, hindi mababawasan. Hindi mababawasan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi rin madadagdagan. Amen po ba? Mahal na mahal niya tayo na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay niya ang buhay niya ni Jesus para sa atin upang tayo ay mabuhay ng masagana at masigla. Yun yung gusto niya. Hindi para pahirapan tayo ng kaaway. Kaya ito, kailangan maintindihan natin na nasan ka ba ngayon sa iyong relationship sa ating Panginoon? Nasan ka ba? And sabi din dito, sa John 6:28, then they said to him, what shall we do that we may work the works of God? Okay, in Tagalog. Kaya tinanong ng mga tao si Jesus,
Ano po ang dapat namin gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? At ang sagot ni Jesus, eto, Jesus answered and said to them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Simple lang pala. Sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Marami kasing nagtatanong paano ba talaga mapunta sa langit? Hanggang ngayon, hindi pa maliwanag. May mga tao pa rin akala gagawa o kaya may gagawin o kaya dahil tapat ka o lahat ng efforts mo, you're the best in everything, na akala mo yung best na ginagawa mo, yun ang magsisave sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, sorry. Hindi pala. Okay? Anong sabi? Alam nyo ba, pinadali na lang ng Panginoon? Sobrang dali. Na minsan, ayaw mo pang gawin. Napakadali na. Hindi mo na kailangan magsakripisyo. No? Marami kasi iniisip, kailangan magpakahirap ako para makita ni Lord na mabait akong tao. Luluhod ako ng mahaba, ano ba yun, yung maglalakad ng paluhod sa simbahan mula dito hanggang sa dulo, pabalik. At marami pang mga ritual. Yung mga, sorry for, yung mga kalbo, ano ba tawag doon? Mga monks, no? Magpapakalbo sila, di sila kakain, doon sila sa bundok, na para, ano sila? Ay, wala po akong pinaparinggan, Pastor. Hindi ka naman naka-orange. Kasi yun ang iniisip nila na yung good works, lalo na yung mga Hinduism, Buddhism, lahat yan. Pagka inihain sa'yo, sasabihin sa'yo, anong ginagawa mo? Are you sure you will go to heaven? Or are you sure about your afterlife? No? Maganda ba ang pupuntahan mo? Minsan pa nga sasabihin, hindi, babalik ka dito, magiging ipis ka. Reincarnated ka sa pagiging baka, mamoy, lahat na. Isipin mo yung kaluluwa mo, babalik sa ganon? Gusto mo ba yon? Yun ba ang gusto ng Panginoon? Hindi. Those are deceptions. Those are things na niloloko tayo ng kaaway. Akala natin, yung gawa natin ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Hindi po. Pero may desisyon kang gagawin. Hindi naman mahirap. Hindi mahirap. Hindi ka pahihirapan ni Lord. Kaya nga siya na ang nabayubay. Siya na ang nasaktan. Siya na ang naghirap. Siya na ang nagbuhat ng cross. Siya na ang tumanggap ng koronang tinik. Siya na ang nagpahagupit. Siya na ang ilang beses hinagupit, sinugatan, dinuraan. Kung ano-ano pang naramdaman niya. Para tayo magkaroon na ng magandang buhay. At tayo ay diretsong langit. Alam mo lang ang gagawin mo, kapatid. Ayan, sabi. You just believe. Just believe. Just believe in the Son. Just believe in what He has done for us. Alam niyo po ba, itong pananampalataya na to, itong belief na to, napaka-powerful. Pag naniwala ka lang, kapatid, grabe, kalakip ng paniniwalang yun, hindi lang salvation. Alam niyo po, bonus na nga yun Pero gusto ng Panginoon, pag tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Kanya, bilang Panginoon mo, tagapagligtas, naniwala ka sa ginawa niya sa cross, at hindi mo ito babaliwalain. Kaya nga lagi tayong nagko-communion para maalala lang natin. Kasi madalas nating makalimutan kung anong ginawa niya. At napakagaling ng Panginoon na pag naniwala ka dun, hindi lang salvation.
magandang buhay, masaganang buhay dito. Kagalingan, may sakit ka, maniwala ka lang. Grabe. It is so easy for us Christians. But sometimes we neglect these things. Hindi natin pinapahalagahan. May problema ka, bumalik ka lang sa cross. Ang laki ng problema mo, maliit o malaki, bumalik ka lang sa cross. Bumalik ka. Pahalagahan mo ang banal na dugo ng Panginoon. Na ang banal na dugo ng Panginoon na pinahalagahan ka. Na bawat patak ng dugo niya ay para tayo ay mabuhay ng maayos. Amen? Napakadali pala. Madali ba? Maniniwala ka lang eh. Pero ang problema, naniniwala ka ba talaga? O konting, yun yung sinasabi nga, konting pagsubok, nawawala na yung salita ng Diyos sa buhay natin. Yun yung sinabing may dumating na ibon, nawala na yung salita ng Diyos. May mga tinik na choke na tayo. Ano ba yung tinik? Yung mga hirap ng buhay. Totoo kaya si Lord? Bakit dumadaan ako sa ganito? Akala ko ba pag born again ako, madali na yung buhay ko? Bakit dumadaan ako sa pagsubok? No? Bakit dumadaan ako sa sakit? Bakit meron akong problemang mga ganito? 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na nung nakakilala ka kay Lord, wala nang problema. Pero minsan akala kasi natin ang sagot sa problema ay yung mga magkaroon ka ng blessings, magkaroon ka ng pera, magkaroon ka ng mga solusyon sa mga hinaharap mong problema. Alam niyo po, ang walk with God, when you just explore God, na acquaintance mo lang siya, ganun lang kababaw. Sa umpisa, bilang Kristiyano, pag tumanggap ka kay Lord, lahat ng panalangin mo, madalas sasagutin niya. Hello, sino yung unang na-born again, lahat ng prayer niya, sinagot ng Panginoon? Ang bilis, di ba? Kasi baby ka pa eh. Pagka gumawa ka, papadedehin ka ni Lord, bibigyan ka ng sagot. Pero habang ikaw ay tumatanda na sa Panginoon, lumalago sa Panginoon, minsan, hindi ka na basta-basta sasagutin ng Panginoon. Yung mga problema mo, minsan, ay titingnan kung ipapasa mo yung mga pagsubok na yon. Amen po ba? No? Napunta tayo sa ganun. Pero, paalala lang, na ang ating salvation ay hindi talaga based sa trabaho o gawaing mabuti lang. Okay? At ano pa sinabi po dyan? Kailangan natin balikan, no? It is a free gift. Grabe. Libre pala ito. Hindi mo kailangan gumawa talaga. So, hindi na nga based sa work. Hindi mo rin kayang bilhin. Hindi mo rin kayang tapatan ng kahit anong sakripisyo. Akala kasi natin sakripisyo na nabanggit na natin. Hindi po. Hindi mo kailangang maghirap. Ito ay regalo. Sabi po sa Romans 6:23, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Amen? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob, sabihin nga natin kaloob, gift, regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? And number 3, it is easy to receive. No? Kanina ko pa pala binabanggit yan. Madaling tanggapin. If you openly declare that Jesus, next slide po, is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay? Akala kasi natin, yun nga, talaga bang ganun lang kadali? Talaga bang paniniwala lang
No, sabi doon na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Grabe, this verse is very powerful. Okay? Now, when you confess, when you openly declare, sa ibang version, when you confess, when you say, sasabihin mo, born again ako. Bakit? Naniniwala ako, I believe in my heart, naniniwala ako that God raised Him from the dead. Naniniwala ka ba? Tanungin katabi mo, naniniwala ka ba talaga? Naniniwala ka ba? O akala lang natin, yang palamuti lang ang cross. No? Nandyan lang si Jesus, na hindi na siya namatay na siya dyan, tapos nawala na. Minsan nakakalimutan natin yung resurrection. Diba? Sinong gumawa sinong ginamit ng Panginoon na mamatay siya? Yung mga tao. No? Talagang pinatay pinahirapan, binayubay, at pinako sa cross. At hinayaang mamatay. Okay? So, pinagdaanan yun ng Panginoon. Pero, after 3 days, sabihin nga natin, 3 days. After 3 days, ano nangyari? Nabuhay. Paano kaya nabuhay? Ano kaya yung pangyayaring yun? Nakasulat. Ang tanong, naniniwala ka bang nabuhay? O nanatiling nakapako ang Panginoon? Kung naniniwala kang nabuhay ang Panginoon, no, sabi dito that God raised Him from the dead, you will be saved. And that power, yung buhay, ang kapangyarihan na bumuhay sa Kanya, saan nanggaling? Tanong niyo ako, saan po? Sa banal na Espiritu. It is the power of the Holy Spirit, the dunamis power of the Holy Spirit brought Jesus back to life. Okay? Hindi lang nga nabuhay Lahat ng sugat niya gumaling. Tama pa ba? Pinakita lang yung mga peklat para maniwala ang mga taong siya yung napako sa cross. Pero kayang buhayin, buuin muli. At ito rin ang kapangyarihan ng isang Kristiyanong naniniwala. Hello? Sino? Nasaan ang Holy Spirit? Ha? Nasa sa atin. At yung Holy Spirit na yon ang nagbigay ng buhay muli sa patay na katawan ng Panginoong Hesus. At kung meron mang patay sa buhay mo, patay na Patay na relasyon, patay na bulsa, patay na finances, patay na direksyon, patay na goal, o wala ka ng ambisyon, o parang okay na ako, ganito na lang, patay na, depressed, anxious. Wala na. Parang routine na lang yung buhay mo. Wala nang sigla. Nawala na yung buhay na na makapangyarihan. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba? Sige, kausapin mo, alam mo ba? Makapangyarihan ka? Alam mo ba yun? Sometimes we do not understand. Ano ba yung relationship na gusto ng Panginoon sa atin? Ano ba yung mga kaalaman na gusto niyang ipaalam sa atin? Na nabuhay siyang muli. Kaya nga ang dami niyang pangako. You will raise the dead, ikaw mismo. You will lay hands on the sick, and they will get well. You will what? Cast out the devil. Matatakot sa yung demonyo. Unless kakampi mo siya. Tama po ba? And ito pong kapangyarihan na to ay libreng binigay ng Panginoon sa atin. Libre. And we should practice it. And we should apply it
Kaya kapag inaatake ka ng kaaway, pilit inaagaw yung salita ng Diyos sa puso mo, ng mga thorns, ng mga problema dito sa mundo, pilit na sinasaktan ka, pilit na in-offend ka, pilit kung ano-ano pang ginagawa sa'yo, para makalimutan mo to. Para mawala to. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpa-apekto. Huwag kang magpa-apekto. Bakit? Grabing pagmamahal ng Lord binigay sa'yo, magpapa-apekto ka. Amen po ba? Grabing kapangyarihan, grabing blessing, sobra-sobra. Idideklara mo lang ang kapangyarihan na to na nasa sa'yo na, nasa sa atin na. He wants us to thrive in this world. He wants us to live fully in this world. We just have to declare the word of God. Amen? Amen po ba? Ngayon lang ako nagpa-amen. Grabe. Pag pinapaalala ng Lord sa buhay ko, kung ano man ang pinagdaanan namin ni Pastor June sa buhay namin, pagka andyan yung panlalamig, andyan yung mga problema, ibabalik lang ako ni Lord. Anak, ano ba ginawa ko? Oo nga, Lord, nakakahiya. Ano ba ginawa ko? Hindi lang sa buhay mo. Ano bang ginawa ko for mankind? And it is in your hands. The kingdom is at hand. It's a matter of choice. Kailangan piliin natin ang Panginoon. Kailangan piliin mo yung kaligtasan mo. Nandyan. Ma-maintain mo. Huwag mong pabayaan, kapatid. Huwag mong tingnan yung mga nangyayari kasi temporary lang lahat ito. It's all very temporary. And the good works are prepared. Amen po ba? Nakahanda na. Grabe, apakan na lang natin. Subukan mo naman si Lord, wag mo naman subukan ang ibang bagay or ang Bombay. Subukan natin kasi nandyan lagi. Ang problem lang, kinikilala mo lang ba siya? Gusto mo bang lumalim sa Panginoon? No? The stages of growth in the Lord, when you started with God, when God started with you, asang ka na ngayon, kapatid? Iba-iba. Okay? Nakalagay po dyan, balikan natin yung stages of growth in the Lord. We have fellowship, we have relationship, eventually you become a disciple or you disciple, and ano ibig sabihin ng lordship? You are now God-centered. Iisa-isahin po natin yan. But for today, I hope I have imparted to you the real and true meaning of salvation. That it's free. That it's not done by good works. No? Hindi po yun, hindi po talaga sa gawa. At kung iisipin mo, madali ba talaga? Madali ba talaga natanggapin? Madali ba talagang maniwala? Eh, yung manatili. Hello? Madali sabihin, naniniwala ako, I believe. But when the thorn comes, the birds come, get the word of God in your life, madali ba? Nakikipaglaban ka ba? Tinatayuan mo ba yung pag-ibig mo sa Diyos? Amen po ba? Nawala ate? No? Tinatayuan ba natin? Tinatandaan ba natin yung ginawa ng Panginoon sa cross para matatandaan natin that we are saved by His grace? Pero pagka nandyan na yung kaaway, nandyan na yung pagsubok, saan tayo tatayo? Anong gagawin natin? Ano ang pipiliin mo?
Will you be reminding yourself of what Jesus has done on the cross for you? Kaya nga binanggit dito, worthy is the Lamb. Of course, He is worthy. But are we really telling Him, Lord, you are worthy? Ibig sabihin, nakikita ba sa buhay natin na yung ginawa niya sa krus ay naia-apply po natin? Amen po ba? Kasi marami kasing Kristiyano na, o kaya marami tayo na apektuhan ng mga bagay-bagay dito sa mundo, ang bilis lang natin nilalaglag si Lord. Tama po ba? Kapag natulak ka na, kapag ka na-offend ka na, nasira na yung mga pagtingin mo sa ibang tao, kapag may nakita kang ikakainit mo ng ulo o ikakasama mo ng loob, lalaglag mo na lang ba yung ginawa ng Panginoon? Isa yun sa lagi kong nire-remind sa sarili ko kapag may pagsubok. Where is the salvation? Where is God in your life in times of troubles? Saan nandun? Saan ka nandun? Makakalimutan mo ba? Mas madali bang matandaan yung mga ginawa ng ibang tao sa'yo kaysa sa ginawa ng Panginoon? Sasabihin mo, oo kasi ganito kasi. Nasaktan ako kasi ang sama ng ugali niya kasi pinabayaan ako kasi ang daming kasi. Di bale, as you explore God and as you are maturing in God, sabihin nga natin mature. No? Habang lumalalim, habang lumalago, kapag lumalalim ang ugat mo, lalago ang bunga mo. Tama po ba? Bakit kailangan lumalim yung ugat? Para hindi ka basta mahihila. Tama ba, Ate Jing? Paano lalalim ang ugat? Paano lalalim? Ganito, nandito tayo, fellowship, studying the Word of God. Huwag mong ipanakaw ang salita ng Diyos sa kaaway. Doon lalalim ang ugat mo. At lumalim pa ng lumalim, kumapal ng ugat mo para ang tubo ng puno, ikaw yung puno, malaki ang magiging bunga, ang marami, hitik, dahil matibay ang ugat. Na kahit anong gawin ng kaaway, hindi na niya kayang bunutin pa. Amen? Amen po ba? So yun po, today, let us be reminded, tonight, as you go back to your homes, basahin nyo Mark chapter 4. Alam nyo, sabi po ni Lord, kaya sabi niya, pag itong talinhaga na ito hindi nyo naiintindihan, hindi nyo maiintindihan yung iba. Bakit? Alam nyo po ba, sa 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, itong kwento ng parabola o ng talinhaga ng maghahasik, nasa Matthew, nasa Mark, nasa Luke. Iba-ibang version. Basahin po natin. At intindihin po natin. At pinapakita ng Panginoon, in-explain po niya. Siya mismo ang nag-explain sa mga disipulo, sa mga apostles, na mga bagay kung bakit nawawala ang salita ng Diyos na itinatanim ng maghahasik. Okay? And I pray that every one of us, those who are still watching, that we will be good soil, na matabang lupa, na yung pagkatanim ng salita ng Diyos ay tutubo talaga. Lalalim, lalago, bubunga. Anong sabi doon? 30-fold, 60-fold, 100-fold. Ano ibig sabihin ng pagbubunga? Napakaraming meaning ng pagbubunga. Na ang pagbubunga, hindi lang yan tungkol sa pera. Ang bunga, ikaw ay lalago. Ikaw ay magniningning.
ikaw ay, di ba pag ang puno namumunga, ano itsura ng namumungang puno? Maganda, hindi? Nakakita ka na ba ng puno ng mangga na punong-puno ng bunga? Ano itsura? Parang gusto mong kunin lahat, di ba? Parang wow, magpapa-selfie ka pa siguro doon, no, Pastora Risa. Kasi ang bunga eh, di ba? Ganon ka rin dapat. Ganon ang gusto ng Panginoon sa atin. Namumunga tayo, not just in terms of blessings. Our lifestyle will show that we are fruitful. Amen po ba? Mamumunga ka, dadami ka, no? At mabe-bless ang marami sa'yo. Kapag namumunga ka, pagpapala ba yun o hindi? Pagpapala. Na ang mga anak mo matutuwa. Kasi bilang nanay, namumunga ka, marunong kang magsabi ng salita ng Diyos. Nakikita sa buhay mo na ikaw ay maka-Diyos. Yun ang bunga ng salita ng Diyos. Nakikitang nagbabago ka. Nakikitang masayahin kang tao. Nakikitang ang lumalabas sa bibig mo, laging praise the Lord, hindi mura. Diba? Laging nagpapaalala ng mga bagay, masaya kang kasama, nag-e-enjoy yung mga tao, yun ang namumunga. Hindi yung pagdating mo, uy, umalis na tayo, nandyan si ganyan. Tinakbuhan ka na. Kasi hindi ka namumunga, namamaho. Baliktad. Wag naman sana. Amen po ba? That the fruit of the Spirit will just be seen in our lives. Amen? Alam nyo, kabit-kabit po talaga ang salita ng Diyos. Ito na sinabing, ikaw ay mamumunga, kasama na dun yung bunga ng banal na Espiritu. Amen? So, hindi lang yun, napakabait ng Panginoon na kapag alam niyang handa ka na, no? Ready na yung spirito mo, yung kaluluwa mo, yung buong sangkatauhan mo, handang-handa ka na, lahat ng klaseng bunga ay ibibigay na sa'yo ng Panginoon. Ang hina ng amen. 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 Ano yung bunga na yun? Bunga na yung mga kahinaan mo mawawala na. You will be delivered from all kinds of evil works. Yung mga paulit-ulit mong ginagawang kasal mo, wala na yan. Amen po ba? I-ready ka na ng Lord, tatayo ka na dito, magsasalita ka na dito, tutulong ka na sa gawain. Amen po ba? Sino excited doon? Amen. Ako, nakita ni Lord, taasan ng kamay. Amen? Nire-ready po tayo sa gawain. Ito po ang magiging bunga natin. Lahat ng ito, hindi para sa atin, para sa Diyos. Para sa gawain, para sa Diyos. At alam niyo po ba, kapag ikaw na ay namumunga, hindi na yun mapipigilan. Hindi na yun mapipigilan. Dadaloy at dadaloy ang gawain, dadaloy ang banal na Espiritu sa buhay mo. Hindi ka na mahihirapan. Isang pray mo lang, yung may cancer, gagaling. Amen? Isang pray mo lang, yung mga may problema, madideliverance. Isang counsel mo lang, isang salita mo lang, mabibigyan na ng wisdom ang mga raming tao. Bakit namumunga ka na? Hindi mo hinayaang agawin ng kaaway sa iyo ang salita ng Diyos. Dahil punong-puno ka nito. Punuin natin ang sarili natin ng salita ng Diyos. These are the seeds. These are the seeds. Ito ang tanim, ito ang dapat nating kinukuha, kinakain araw-araw. Magutom tayo sa salita ng Diyos. Yun ang bubunga sa atin. Yun ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay makaabot ng ibang tao. Para makita sa iyo na eto na, ito pala ang solusyon. Na magtataka yung mga tao, ikaw lang pala ang solusyon sa problema ko, sasabihin. Oo, bakit? Gagamitin ka ni Lord eh. Ikaw ang magiging solusyon sa problema ng maraming tao sa paligid mo. Kaya ihahanda na ng Lord yung mga gawain na to. Binibigyan na tayo ng Panginoon ng pagkakataon
At kapag binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, sabi mo sa kapatid, sa katabi mo, huwag mong sayangin. Please, huwag niyong sayangin. Get that opportunity to share the goodness of God. Huwag kang tumahimik, kapatid. Last Sunday, inanoint ni Pastor June ang mga nagtapos ng post-encounter. Ay, ng encounter. Tama ba? Sino yung mga yon? Taas ang kamay. And what did Pastor June do? Ang ginawa niya? Nag-anoint. Nagpasulat ng mga pangalan ng mga taong nasa puso't isipan upang sharean. Inanoint niya para tayo ay maging bold. Tayo ay maging matapang. Hindi ka na dapat tahimik. Tama po ba? Dapat ang mas maingay yung anak ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung gawa ng kaaway. Pag may gawa ng kaaway, ikaw yung tiklop. Hindi po. Tayo yung dapat maingay. Tayo kasi yung tama. Tama po ba? Tayo yung dapat malakas ang loob na mag-share, na magsabi. Alam mo kapatid, kung gusto mo ng kaayusan buhay, eto, tanggapin mo si Jesus. Tapos. Sama ka sa church. Halika. Amen po ba? Bakit nahihiya kang magyaya ng tao? Bakit? Baka hindi makita sa'yo? Pero sabihin mo, I'm in the process. Amen po ba? Nasa proseso tayo ng pagbabago. Amen po ba? At kung maalala lang natin lagi ang ginawa ng Panginoon, this reminder will always keep our hearts on fire. Amen? Na lagi sana tayong maapoy sa Panginoon. Hindi lang tuwing linggo o Wednesday o prayer meeting. Ang dalangin po natin, araw-araw po tayong umaapoy sa Panginoon. Amen po ba? Araw-araw tayong masigla, araw-araw tayong magtatanong, Lord, sinong sharean ko ngayon? Sinong sasabihan ko na mahal siya ng Panginoon? Baka ikaw pa ang gamitin ng Lord para mapigilan ng isang taong mag-suicide. Amen po ba? Maghanap tayo, magtanong tayo kay Lord every day, an opportunity to bless other people and an opportunity to bless the Lord. Amen? Tayo na po tayong lahat. Hallelujah. So today, kung alam mo kung nasan ka, you are here, kung ano yung position mo sa Panginoon, are you still in that stage of acquaintance with God? Are you still questioning your salvation? Naiintindihan mo po ba? I'm sure naiintindihan na natin. At ang dalangin po natin, na habang pinapaalala ng Lord na tayo ay minahal niya noon pa man, nakahanda na nga ang mga gawain. Hindi lang yun. He wants you to experience the best life. He will let us experience the best life. Though there are struggles and problems, itong mga struggles nito, itong mga shaking na to, para lang mawala na yung mga hindi na kailangan sa buhay. Para bitawan mo na yung mga pampabigat. Para tanggalin na. Yung alam mong mali, bibitawan na. Amen po ba? Dumiretso tayo ng lakad sa Panginoon at makikita mo ang pagpapala na kalakip nito. Amen? Let's have communion. Sige po. O aking Panginoon, Ikaw ang higit na
Minsan pa, mahal kita. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. ang makilala ka, ang makilala ka, paglingkuran hangad ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Minsan pa, mahal kita. Mahal kita, o aking O aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, ang makilala ka, paglingkuran hangad ng puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y inibig. Minsan pa, makilala ka. Makilala ka. Ang paglingkuran hanggang puso ko. Diyos, ako'y inibig mo. Yes, Lord, ang makilala ka at paglingkuran, Panginoon. Ang makilala ka at paglingkuran, Panginoon. Lord, right now, we remember what you have done on the cross for us. Binigay mo ang iyong buhay upang kami ay bigyan ng masagana at masiglang buhay. Buhay na kaaya-aya at walang sakit, Panginoon. Kaya Lord, right now, we just lift to you this bread, Lord God, as a symbol of your body that was bruised, that died on the cross for our sins. Lord God, kapalit nito, Panginoon, na ang buhay namin ay kaya-aya sa iyo, na kami ay hindi magkakasakit. Ito ang iyong pangako sa Hebrews, Lord God, that we will live immortal lives, Lord God, because you have died for us. Lord, we give you honor, Lord God. Inaalala namin, Lord God. Sabi mo lang sa iyong salita, remember. And we remember. Napakadali, Panginoon, ang pinapagawa mo lang sa amin. Lagi mo lang kaming pinapaalalahanan ng iyong pag-ibig. Kaya Lord, right now, as we eat this bread, may you be honored and cleanse us, Lord God, with your holy blood. In Jesus' name, let's eat of the bread. At ito ngayon, ang iyong banal na dugo, na nandito, symbolized by this cup of juice, that every drop of blood is as precious, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, that we will always value, Lord God. We give it the highest praise, Lord God. We give it the highest value, Lord God. Ikaw ang pinakamahalaga sa amin, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita, we seek you first, O God. We seek you first in our lives. Ikaw ang una at pinakamahalaga, Panginoon.
Kaya ito, Panginoon, simbolo ng iyong banal na dugo na ang pinakamahalagang nangyari sa aming buhay. At tinanggap namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Lord God, at pinakilala mo ang iyong sarili sa amin. Salamat, Lord, na ginamit mo ang ibang tao upang kami ay maborn again at makakilala. And I pray, O God, that you will use us also to share, Lord God, to share you to other people, Lord God, that they will also be saved by this blood. In Jesus' name, amen. Inumin natin. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa iyong ginawa. At patuloy, Lord, na nagbibigay po kami sa iyong gawain, Panginoon. Lahat na nagbibigay, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Pinapaalala mo sa amin na una mong binigay ay ang iyong buhay upang kami ay magkaroon ng buhay na masagana. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa'yo. Ako'y nagtitiwala. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayong bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa minsan pa. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Sige, galing sa puso. Pagkat ikaw lamang ang nagmahal ng lubos. Pagkat ikaw lamang, Lord. Ikaw lamang, oh Diyos. Pagkat ikaw lamang, ang nagmahal ng lubos. Taas natin ang mga kamay, worship Him. Yes, Lord. Ikaw lamang, Lord. Ikaw lamang, oh Diyos. Sing. Ako ay Titiwala sa'yo dahil hawak mo ang buhay ko. ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y make this your prayer one more time. Ako ay Titiwala sa'yo nagtitiwala, Lord. dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngayon, bukas, magpakailanman, Panginoon. Kami ay sa'yo. Ako ay sa'yo. Taas po natin ang ating mga kamay. We thank you, Jesus.
for your love, for the cross. We thank you for giving your life for us. We thank you for saving us, Lord. And we thank you for giving us a new life here on earth as it is in heaven. And Lord, Holy Spirit, we thank you, Lord God, for your power that has given life to all of us also. That dunamis power that made Jesus rise from the dead. Lord God, na anuman ang patay sa buhay namin ay muling mabuhay ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Anuman ang patay sa aming relationship sa ibang tao, anuman ang patay sa kahit anong area ng buhay namin, Panginoon. Dahil sa ginawa mo sa krus at sa banal na Espiritu na nagbibigay buhay, tinatanggap namin ito, Panginoon. And I pray that you revive every dead relationship. Revive every dead area in our lives, oh God. Through the dunamis power, Lord, of your Holy Spirit. And we welcome you in our lives, oh God. We thank you and we give you honor. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. And the Lord give us tremendous peace. And that we will shine forth your glory to wherever and to whoever we meet, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin. We are your dwelling place, O God, and we give you honor, Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name, and everybody will shout, Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Thank you, Lord Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah, Lord! Sige po, tayo po ay maupo na muli. And for those who need prayers, bless our food, Lord, sa aming pagsasaluhan, Panginoon. Habang kayo ay nagse-cell group, alam ko po na nagpe-pray kayo, pero if you have certain struggles na gusto nyo ng confidential matters, we are here for you. Yung mga pastor namin nandyan, lapitan nyo. Yung mga cell leaders for certain, I am being led, baka meron po sa inyo gusto mag-open up na hindi sa group, no? Magsabi lang po kayo. Dito po kami for confidential matters and for certain prayers. Ayan, okay? So yun po, maraming po salamat. May mga announcements po ba tayo? Yan. We welcome po namin si Michael John Casimiro. Si Blue, right? Tayo ka nga, Kuya Blue. Yan. Hello, palakpakan naman natin. Yan, si Blue. And si Raymond, di naman yan bisita. Bumabalik lang. Kapatid ni Ate Marlene tsaka ni Annie. Diba? Oo. At si Ralph Jason Santos. Hello. Anak mo, ate. Hi. Welcome po. Anak ni Ate Ditas. Hello. So, yun. Welcome. Every Wednesday, 6 o'clock po, dito po sa 3rd floor, ating prayer meeting. Marami po tayong mga natututunan habang uma-attend po ng prayer meeting. Doon po natin tinuturo yung mga courts of heaven, speak to the earth, at marami pang paraan how to intercede and how to pray. Okay? No, marami pong paraan ng Diyos na mga keys or secrets of the kingdom. If you want to know more about these things, please attend every Wednesday, 6 o'clock, dito po sa 3rd floor. Yan. Next. And morning watch. Yon, madalas sa bahay namin, meron ding pag-aaral doon at mga more revelations na pinapakita ng Panginoon regarding our nation, regarding a lot of things about Israel. Yan. Marami po tayong natututunan po dyan.
Okay? Kaya i-invite po natin ang lahat makadalo. Okay? Next. No more. Okay. So, yun po. Abangan po natin ang pangalawang part ng series that you are here. Okay? So, kung ano, pakibasa po yung the parable of the sower para mas maintindihan po natin mabuti. And, ano pa? Meron po tayong post-encounter. Andiyan mo si Ate Rachel. Opo. Okay, may post-encounter 2 po tayo. Tapos na po yung post-encounter 1. So, yun po. Maraming po salamat for those who are watching. And, nanonood ba si Ate Beverly? Nandyan ba? Happy birthday, Bebs. Sa Baguio po sila ni Ivan. Salamat po sa lahat na nanalangin sa may nangyari kay Beverly. Pero nandun na siya sa Baguio or sa Benguet. Happy birthday. Tama ba? Today, no? Birthday. Yes, oo. Sino pa? Sa lahat ng mga nasa HDP Pasig, Bulacan, Taguig, pagpalain po kayo ng Panginoon. Hopefully, makapag-fellowship tayo muli. Tingnan natin ang mga darating na panahon. Okay ba tayo pag morning? Okay po ba? Mas okay ang umaga? Okay? Mas okay? Okay, sige po. Pero may mga talagang panghapon hindi ng Sundays. Pero anyway, let's continue to pray for each other, cover each other in our prayers. God bless everyone. Bye-bye, Ate Mimay. We're watching, I know. Next Sunday, God bless you.